Okay. Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating Bible study ngayong gabi. So, ang title po ng aking i-share ay The Cost of Coming Near. Bahagi po ito ng ating Tabernacle Bible Study Series. Sa mga nakaraang weeks po, pinag-aralan na natin yung pundasyon ng Tabernacle, ang overview po nito, tungkol saan ito. So, ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang outer court. At mag-focus po tayo sa isa sa furnishings, yung the brazen altar. So, yun ang magiging focus natin ngayong gabi, no? Pero bago yan, basahin muna natin itong key verse natin for tonight, no? Sa Hebrews 10:19-22 NIV. So, a call to persevere in faith. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place, the blood of Jesus, 20, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body. Ayan, tinutukoy po dito si Jesus, na kinumpara siya dun sa curtain, dun sa veil. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our spirits, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Tapos, supported po yan ang isa pang verse from James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. So siguro nahihigilan na tayo kung ano yung pag-uusapan natin ngayong gabi, no? By the end of this Bible study, mas maintindihan po natin kung ano yung outer court, ano yung nandun sa outer court, ano nga ba yung brazen altar, or tinatawag din natin altar of burnt offering, para saan ba yun, no? At bakit ito ang pinakaunang furniture sa tabernacle? How it points to Jesus, yung altar of burnt offering at yung outer court. At mapapag-aaralan din natin ang ating salvation, nagsimula po yan sa Calvary, sa cross, nung namatay po si Jesus. That although Christ has opened the access to God's presence, tayo po, mga believers, kailangan nating piliin to pursue Jesus, to pursue a deeper relationship. Yun ang magiging tema ng ating Bible study. So, mag-uumpisa po tayo sa isang tanong. Halimbawa, mag-meeting tayo kasama ang President ng Pilipinas. No? Ay! Hindi ka basta-basta pwede pumunta dun sa Malacanang. Kailangan meron kang appointment, kailangan meron kang agenda, kailangan may proseso kang pagdadaanan bago mo siya makita, bago mo siya mapuntahan sa office niya. Pero what more sa pag-approach natin kay God? Hindi siya basta-basta makakapasok ka dun sa kung saan yung dwelling place niya. May proseso po tayong pagdadaanan. Yan, kung titignan natin yung Biblia, from Genesis to Revelation, yung desire po lagi ni God is for us to dwell with Him. Is for His people to always dwell with God. Yun yung desire niya. No? Sa kabila ng separation natin sa Kanya. Kasi hindi tayo basta-basta pwede makisalamuha. No? The tabernacle na pag-uusapan natin ngayong gabi, it will show us how a holy God made way for us. Para muli natin siya makasama. No? Para tayo mga makasalanan, we can approach Him dun sa paraan na itinalaga ng Panginoon. Hindi lang ito history, hindi lang ito pinag-uusapan ng kwento sa Biblia, no? Lahat na pag-uusapan natin, the furnishing, yung mga high priest, yung mga sakripisyo, it all points to Jesus Christ. No? Kailangan mahalagang may align po natin ating sarili sa ating pinag-uusapan. So ito po yung title, no? The Cost of Coming Near. Tagalog po. Tagalog? Walang Tagalog. Ang halaga ng paglapit sa Panginoon. Okay, thank you. Halaga, presyo, gano'n, no? Okay, malihan na Tagalog. Okay, so pag-usapan natin yung tabernacle, itong itsura ng tabernacle again, no? Bakit nga ba meron ganito? Una sa lahat, no? Wrap up lang, konting summary lang sa mga napag-aralan natin in the past weeks. So bakit tayo merong tabernacle? Ang tabernacle po sa Old Testament, no? Isa siyang portable place of worship. Pag sinabing portable, malilipat. Nililipat talaga siya. Sabi nga ni Brother lagi nung nakaraan, kung saan yung araw, kung nasaan nakasinag yung araw. Parang yun yung sinusundan ng mga Israelites, kung saan nililipat yung tabernacle. No? Kaya portable po siya. At yung tabernacle, utos yun ni God kay Moses na buuin pagkatapos ng, after the Israelites left Egypt. Di ba po, dun sa Exodus, no? Umalis yung mga Israelites dun sa Egypt. So during the 40 years journey, si God, nagbigay siya ng instruction na gumawa ng ganito, tabernacle. So long story short, si God nagbigay siya ng instructions kay Moses. So
So dapat ganito yan, sabi niya. Yung sukat niya, ganyan, yung kulay niya, ganyan. At si Moses, nirelay niya yung instructions sa dalawang skilled builders. Yung mga construction workers na. No? Si Bezalel at si Oholiab. Wala siya slide yung pangalan. No? Bezalel at Oholiab yung pangalan nila. So si Moses, siya yung foreman, tapos yung dalawang mga trabahador niya, si Bezalel at Oholiab. Makikita po natin sa Exodus 25:40. So ultimately, yung tabernacle po, it points to Jesus Christ at yung plano ni God na ibalik ang mga tao sa kanyang presensya. So maya-maya, makapag-aralan natin kung bakit gano'n, kung paano nagkagano'n. So outer court, titignan muna natin yung parts. No? Outer court, again, ito yung nasa labas, kaya outer, minsan tinatawag din na courtyard, dito yung sacrifice kung saan ginagawa. Napansin nyo, pagpasok mo sa tabernacle, ito yung unang makikita, yung brazen altar, or yung altar of burnt offering. No? So ito yung unang makikita. Pagkatapos, dito nag-o-offer yung mga Israelites ng unblemished lamb, o tupang walang kapintasan. No? Para saan? Sige, para saan? Bakit? Ba't kailangan ng tupang walang kapintasan? Yun yung sacrifice, di ba? O bakit nga? Ba't kailangan ng sacrifice? Para maka-enter ka sa most holy place or sa holy place. Tsaka, ang pinaka-purpose ng tabernacle ng altar, bakit? Sige, nagkaroon ng offer ka ng tupa para makapasok ka. Pero bakit? Ultimately, para saan? Atonement. Para mapatawad ang kasalanan ng tao. So, yun yung pinaka-purpose nito. Bakit? Kailangan mo mag-offer, hindi ba? Mamaya natin nalalitin yung usapan. So, medyo overview mo na ulit. Later, of course, dito naghuhugas ng kamay yung priest. Bago makapasok sa holy place, kailangan malinis. Okay? Pinaka-simple explanation, ganun siya. So, ang tawag dito sa labas? Courtyard or outer court. Okay, papasok na tayo dito sa first part. Ito ang tinatawag na holy place. Itong kalahati, Bago ka makarating sa veil, ito yung holy place, itong part na to. So, dito sa holy place, sino lang pwede makapasok? High priest. Hindi. Sige, makapasok sa high priest, pero sino pa? Mga nag-sacrifice sa complex. Tawag sa kanila ay priest. So, siyempre, may priest, may high priest. So, dito sa holy place, pwede pumasok ang priest. Hanggang dito lang sila. No? So, yung mga priest. Saka siyempre, high priest, pwede rin pumasok dito. So, dito sa holy place, nandiyan ang lampstand para lang magbigay ng ilaw, no, kasi madilim. Table of showbread, nandito yung tinapay na nagsisimbolo ng yung 12 na tinapay, anong sinisimbolize? 12 tribes of Israel. Yan. Symbolize sila. Okay. Tapos, yung incense, siyempre nandun yung incense, pabango. Simpleng explanation na pabango. Papasok na tayo sa Holy of Holies. Ang tawag ulit dito, Holy place. Holy place. At sino pwede pumasok? Priest. Priest. Okay, sige. So, ang priest hanggang dito lang siya. Okay? Yung ginagawa ng priest, may mga ministry siya ginagawa dito. Pero hanggang dito lang sila. Pagpasok dito, unang makikita yung veil. Yan yung lagi natin pinag-uusapan. Yung veil na napunit. No, na sinisimbolo ni Kristo. Diba? Mamaya, mag-usapan na natin yun. At yung sa Holy of Holies, doon makikita ang Ark of Covenant at hindi ka na pa isa? Mercy seat. So, Ark of the Covenant yun, sa taas doon yun yung mercy seat. Sa loob ng Ark of the Covenant, anong nandoon? Hindi. Sa loob ng Ark of the Covenant, ano yung tatlong bagay? Sisiya. Why not Ten Commandments? And tablets, Ten Commandments. Symbolizing God's authority. Okay. Pangalawa, Aaron's rod, symbolizing God's sovereignty. Kasi yung Aaron's rod, mabilis ang explanation, nung nag-a-appoint ng high priest si God, kung sino man yung leader na nag-uspong yung mga halaman yung sa rod na kahoy, yun yung appointed ni God. So, ang symbolism is God's sovereignty. Third item, Mana. jar of manna, symbolizing God's provision. Yan. So, yung mga nandun sa tabernacle, dun sa, tawag dito? Ark. May kahulugan po lahat yan. Hindi lang yan nandyan dahil nandyan yan. So, yung sinabi mo reasons kanina. So, yan po yung ang summary ng tabernacle. No? Alam natin na, at this point, alam na natin kung ano to. Kung ano nag-divide sa holy place at holy of holies, yung veil,
At yun yung nagsisimbolize sa atin ng separation ng tao kay God. No, hindi ba? Kasi dito sa Holy of Holies, nandiyan yung God's presence, God's dwelling place. Kumbaga tayo, natulad lang sa atin ang makasalanan. Kapag hindi tayo pwede makasalamuha dyan. Kasi masyadong banal yan, masyadong malinis para tayo makasama. Ano mangyayari kapag nandun pumasok tayo doon na hindi tayo authorized? We die. Kasi hindi natin kakayanin yung glory ng ni Lord, ng holiness niya. Yan. Ganun yun. So, yung high priest na lang nakakapasok na dun sa Holy of Holies. So, ang responsibility po ng priest dito sa Holy Place kanina na nabanggit ko, sila lang talaga yung nagdadala ng sacrifice. Ganun lang. Parang hanggang dun lang sila sa loob. Tapos dito sa outer court, pwede pumasok ang Israelites dito. Ang ordinaryong Israelites para mag-offer ng mga tupa. Okay? Pero, kailangan nating matandaan, yung pagpapatawad dito ay temporary lang. Hindi siya permanent. Kailangan paulit-ulit sila mag-offer. No? Pero in the New Testament, pumasok si Jesus. Hindi na kailangan ulit-ulit, minsan lang, once and for all lang. Mapapatawad yung kasalanan ng tao. Amen po ba? Amen. So, doon sa title po natin, there's a cost, no, of coming close to God. No? So when we speak about moving closer to God, today we are using the tabernacle as a spiritual picture. No? Hindi naman po para sabihin na literal dapat tayong lahat pumasok dyan para maging Kristiyano or para magkaroon ng access kay God. No? Kasi Old Testament po ito. No? This is important kasi because through Jesus, what was once restricted, now has been open to all believers. Tayo po yun. No? Ang dating bawal, ngayon open na sa ating lahat. Sa mga magitan ng veil na natuloy, which is Jesus Christ. Yeah. So, I hope hindi kayo nakakonfuse. No? So, magpo-focus po tayo sa outer court, sabi ko nga kanina, or courtyard. Yan. Lumayo tayo, zoom out. Yan. Thank you to ChatGPT for the image. So, sa Exodus 27:9-19, hindi ko na ibabasahin yung story, no? Medyo mahaba. Pero dito binigay ni Moses, yung order kay Moses dun sa specifics nung, nung tabernacle. So, dun sa side, ayun po, yung overall size niya, 100 cubits long, 50 cubits wide, etc. In our time, yung sukat niyan, approximately 150 feet by 75 feet by 7.5 feet. Or, sabi nga ni Pastor dati, parang kalahati ng basketball court. Ganun kalaki yung lote ng tabernacle. No? Tapos, na-discuss ni Brother Ivan last time, yung curtains niya, finely twisted linen, white linen. Tapos, yung gate, yung nag-iisang gate, ito, natakpan na. Balikan natin. Eto na. Yung gate, ayan, blue, purple, and scarlet yarn with finely twisted linen. Post, silver hooks and bands, laces bronze, yan. In short, detalyado po si Lord. Hindi niya, kapag nagbigay siya ng utos, magbibigay siya ng specific instructions na dapat nating sundan. Yun po yung pinaka-essence bakit tinatalakay natin yung mga sukat-sukat. Na kumbaga, hindi pwede basta-basta. Pag pinagawa ni Lord, gagawin mo kung ano yung utos niya. So, kung napapansin natin, isa lang yung entrance, no? At the very first area that the worshiper encountered is the altar of burnt offering, kung saan po ginagawa yung mga sacrifices. So, spiritually, anong kahulugan nito para sa atin, tayo mga Kristiyano? So, nobody starts in God's presence. Kailangan magsimula muna tayo sa cleanse. May proseso po, no? Kailangan, tayo lahat po, nagsisimula tayo as a sinner, di ba? Hindi naman agad-agad, na-cleanse tayo, nalinis tayo, naging righteous tayo. So, when we approach God the first time, makasalanan po talaga tayo. Before worship comes forgiveness. Bago tayo mag-worship, kailangan ipapatawad muna tayo pagdaanan. Humingi muna tayo ng tawad before tayo makipag-fellowship kay God. Kasi He's holy. No? The same way, kapag nag-worship tayo sa Kanya, surrender mo yung kasalanan mo. Hindi pwedeng tinatago-tago mo yan, pero worship ka ng worship. Hindi ba? Before worship comes sacrifice. Bago tayo mag-worship, anong kaya mong i-sacrifice sa Kanya para sa worship? No, kagaya ng mga Israelites, nagsasacrifice sila ng mga tupang walang kapintasan. No? Yun yung sinasacrifice nila as an act of worship. Nag-worship sila kay Lord. Hindi lang para makatawad sila, kundi para makapag-worship sila. Worship is not only about singing, it's also a lifestyle. No? Hindi tayo pwedeng mag-worship without intimacy. And without knowing who God is. Worship ka ng worship, hindi mo naman siya kilala. Hindi ka naman close sa Kanya. Hindi ba? Parang, paano mo i-worship ang isang nilalang, isang Diyos na hindi mo kakilala?
Before communion comes cleansing. So bago natin siya makasama, kailangan mag-cleanse muna tayo because He is a holy God. He is a holy God. Kailangan magdaan muna tayo sa cleansing process before natin i-approach si God. So tayo po, no? Why do we usually come to God? Or minsan, sa panahon natin, bakit tayo nagpupunta sa church? To meet God. Kasi may problema ka, di ba? May sakit, may broken relationships ba? Nawalan ka ba? May guilt ka, or may fear. Maraming tao, many people, marami silang dahilan bakit. Ba't nila ina-approach si God? Dahil sa kanilang mga pangangailangan. Ano? Ganon din naman po yung mga Israelites dati. May pangangailangan sila. Pangangailangan na magpatawad, kaya sila mag-offer ng tupa. No? And that God, our God, graciously receives them. Kahit na alam ni Lord na makasalanan ka, tatanggapin ka niya, despite everything. Kasi nakikita niya yung heart mo. No? But God doesn't want them to stay spiritually mature. No? Hindi ibig sabihin tinanggap ka na, katanggap-tanggap na ng ganyan ka na lang. Gets po ba? Na yung spirituality mo, hindi siya nag-grow. Kung gandun ka lang sa level na yun. He invites people, us, Christians, into a growing relationship with Him. Ang gusto ni Lord, mag-grow tayo sa Kanya. Grow spiritually. Ayan, yung gate, ay pag-usapan ulit natin yung gate. No? Sabi ko nga, iisa lang po yung gate. Walang ibang entrance. Walang ibang daan dyan. No? Papunta sa tabernacle. In the same way, si Jesus, sa John 10:9, I am the gate, sabi niya. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Si Jesus nagsabi na. And sa John 14:6, alam naman natin to, no? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. Very clear. Hindi tayo pwedeng makisalamuha kay God the Father without going through Jesus. He's the only way. Walang ibang mediatrix. Diba? Not religion, not morality, hindi yung mga kaya natin gawin as tao, dahil mabuti tayo, pwede tayo magkatigil diretso kay God. No, it doesn't work that way. No? Kahit anong buti mo, hindi siya aabot sa standard ni Lord. Kasi mamili tayong lahat, makasalanan tayong lahat. So, only Jesus Christ makakasalamuhan natin siya. Sige, zoom in tayo ng konti pa. Mag-focus tayo sa brazen altar. Yan. Dito na yung focus natin ngayon sa altar of burnt offering. So, medyo basahin natin yung verse doon para lang may overview tayo ng details. So, sabi ni God kay Moses sa Exodus 27, 1-8, build an altar of acacia wood. 3 cubits high, it is to be square, 5 cubits long, 5 cubits wide, etc. Make a horn at its 4 corners. Make all the utensils of bronze, its pots to remove the ashes. So nakikita natin yung description ng Exodus sa picture, no? Na-i-apply lahat nila. Meron siyang hawakan ng bronze, ganyan, no? The poles are to be inserted into the rings, so they will be on 2 sides of the altar when it is carried. Kasi nga portable po yung tabernacle. So lahat ng ito portable dapat. Make the altar hollow out of boards. It is so to be made just as you were shown on the mountain. So, yung altar of burnt offering po, or yung brazen altar na tinatawag, it is the first piece of furniture inside the tabernacle's outer court. It was the place where animal sacrifices were offered to God as atonement for sin and as an act of worship. No? Yun po yung dahilan bakit ginagawa ng mga Israelites to. So the brazen altar was the place where the sacrifice were seen as atoned for, foreshadowing Jesus Christ. So may symbolism po yung altar. No? In the Old Testament, kagaya na nabanggit ko kanina, tupa po yung nilalagay dyan. But in the New Testament, it symbolizes Jesus. Yung ultimate sacrifice niya for us all. Para yung atonement ng kasalanan natin, minsan na lang. Diba? Hindi naman pinakulit si Jesus, diba? Minsan lang yun. So it's only once made, once and for all. No? Naging possible po yan para muli nating makanaigsikan. God the Father. This was the very first thing that people saw when they entered the tabernacle. Hindi po yung mga nagagandahang lamps na kulay gold, hindi yung ark na maganda rin. Sa pamamagitan ng brazen altar, God is teaching us at yung Israel, sin must be dealt first before fellowship can be restored. Kailangan muna natin ayusin yung kasalanan natin before tayo makapag-fellowship sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So bakit po necessary ang sacrifice? Bakit kailangan ng sacrifice? Romans 6:23, for the wages of sin is death,
But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The wages of sin is death. Diba? And in fact, the law requires that nearly everything, yan. Ito naman po sa Hebrews 9:22. The law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kasi po yun yung batas ni God the Father. And He cannot violate His own law. Kapag sinabi na kailangan mayroong shedding of blood bago forgiveness, so be it, kailangan. Even to the expense of Jesus Christ. No? Ibig sabihin, kahit si Jesus kaya niya sacrifice para sa atin. That's how much He loves us. Diba? Di mo ba tayo na-amaze? God the Father, kaya niyang gawin lahat ng ito. Even somehow, violate His own law. Pwede violate Parang gagawa siya ng panibagong daan para maging possible pa rin. Kahit na hindi na dapat. Diba? That's how much He desires a relationship with us. Yan. Ngayon, bakit po bronze? Yan, meron tayong explanation dyan. Bakit bronze ang kulay ng brazen altar or altar of burnt offering? So, throughout the scripture, bronze is consistently associated with God's holiness, righteous judgment, and dealing of sin. So, alam naman po natin na yung altar of burnt offering about yun sa pagpapatawad, about yun sa pagsasacrifice, so we can be forgiven. Wala pong Bible verse na nag-describe bakit bronze. Wala tayong makikita gano'n. Pero, makikita natin kung bakit bronze ang napili ni God, no? Para sa kulay ng brazen altar. There are references in the Bible that indicates bronze, no? That it often represents God's righteous judgment, no? Judgment for sin, satisfied through sacrifice. So, for example, the bronze serpent, no? Ahas na kulay bronze, no? Dati po dun sa Exodus, nung habang nasa wilderness yung mga Israelites, marami silang ginawang hindi maganda. Nagkaroon ng Diyos-Diyosan, may mga tumalikod kay God, may mga nag-murmur, dahil palagi na lang mana, di ba, nagsawa na sila. So dahil doon, dahil sa rebellion ng mga Israelites, God sent venomous serpents as judgment. Padala siya ng mga ahas. So yung mga ahas na yun, marami po silang tinutulong na Israelites. Maraming namatay na Israelites. Hanggang sa nakiusap na yung mga Israelites, sabi nila, God, please take this away. Alisin niyo itong mga serpents ito. Humingi sila ng tawad, to make it short. Parang nag-repent yung mga Israelites. Tama na po, tama na, gano'n. So, si God naman, sa Numbers 21, 4-8, the Lord said to Moses, make a snake and put it on a pole. Anyone who is bitten can look at and live. So, kahit itong serpent na bronze, kung sino man yung mga nakagat, titingin lang sila dito, mabuhay sila. Parang gano'n yung naging kapalit doon, tapos, verse 9, so Moses made a bronze snake and put it up on the pole, that anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. So, nabuhay ulit sila dahil sa bronze snake. Kaya siguro kaya kung titignan natin yung mga logo ng mga sakalistin. Sa healthcare. O kaya ahas ko lang kasi yung RX. Ahas yung symbolism. Yan yung, perhaps, pinagalingan na. Like stealing. Sinabuhay ulit sila. Yung mga nakagat na ahas. Yan. So, yan po yung unang reference natin doon sa bronze. Kung sabi ni God, gawa ka ng kulay bronze na ahas na tutulong sa kanilang gumaling. Pangalawang reference ko, Jesus' bronze feet. So, sa Revelation 1 verse 15, si Apostle John, nagkaroon siya ng vision ni Jesus Christ nung glorified na yung body niya. So, after niyang namatay, nabuhay ulit. Nagkaroon ng vision si John, anong itsura ni Jesus? Masabi dito, his feet were like bronze, glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. Pag nakita mo yan, hindi ka maluluhod. Parang ganyan yung paa ni Jesus Christ, kulay bronze. Napaka-glorious niya, hindi ba? So, sabi ng mga Bible scholars, that would represent his righteous judgment. Yun yung symbolism kung bakit bronze ang kulay ng body ni Jesus, ng glorified body niya. So, kung kaya, the altar, where sacrifices were offered, was overlaid with bronze, reminding us that sin must be judged. No? Maaaring may ginawa kang kasalanan, nakala mo nakatakas ka na, that God sees everything. Hindi ba? God, nakikita ni Lord yung lahat, and every sin must be judged. Yet at the very place of judgment, si God nag-provide siya ng substitute. Di ba? Kaya nga nandun si Jesus. Siya yung naging substitute ng kasalanan natin. So yung brazen altar, it ultimately points to Jesus Christ na nagkumuha ng kasalanan natin. So yung righteousness ni God. So
So yung righteousness ni God, it embraced our sins. No? Eventually, napalitan siya ng righteousness yung kasalanan natin. Ayan. So, kumbaga si Jesus yung nilagay sa Trigen altar para mapatawad tayo for atonement. No? Para mapatawad yung kasalanan natin once and for all. Pag-usapan ulit natin si Jesus. So, John 1:29, si John, nag-testify siya about Jesus, no? Nakita niyo ulit. So, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Mga pinakilala niya dito kung sino si Jesus. No, siya yung Messiah, He will take away the sin of the world. And in the book of Hebrews 10:11, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sins. Kagaya ng nabanggit natin kanina, kahit anong gawin nilang pag-offer ng tupa araw-araw, hindi talaga niya matitake away yung sins. Temporarily, yes. Kasi yun yung nasa Old Testament, di ba? But then again, babalik at babalik siya. So, that's the reason why we have Jesus, di ba? The writer of Hebrews explains that the repeated animal sacrifices could never permanently remove sin. So, in contrast, hindi po ba si Jesus, He offered Himself to us once and for all, no? Para mapatawad tayo, no? Permanently, opening the way for us believers to enter God's presence. Parang sa tabernacle din naman, di ba? Dahil napulit yung veil, nagkaroon tayo ng access ulit kay God. No? So Jesus offered Himself once and for all. And Jesus became the final and perfect sacrifice that the brazen altar symbolized. So ngayon, mas naintindihan natin, no? Anong application kaya ba ng furnishing na to sa buhay natin, sa ginawa ni Kristo na sacrifice? Siyempre, sa ginawa niya sacrifice, nakinabang tayo. So, it connects to us. Relevant po siya sa ating lahat. Imagine nyo dun sa Old Testament, no? Baka kung meron mang papasok dun, sasabihin niya, ay, hindi ko na kailangan mag-offer dyan, papasok ko straight kay God sa holy place. Ano na lang mangyayari sa Kanya? Hindi ba imposible po yun? So, wala pong ibang way to God except Jesus. And again, sabi nga ni Jesus sa John 14:6, "No one comes to the Father except through me." Sa Kanya lang talaga, yung through Him lang talaga. So likewise today, wala pong makakarating sa ating Amang Diyos kung wala pong sakripisyo ni Kristo. So that's how much He loves us, paulit-ulit. That's why kailangan po natin si Kristo. That's why we need Christ. Without Christ, no access to God. Simply, ganun lang po siya. No? And if Jesus has already made the way, no, why do some Christians have greater intimacy with God than others? Sa Tagalog, kung gumawa na ng paraan si Jesus, bakit nga ba iba-iba yung level ng intimacy ng mga Kristiyano? Merong malapit kay Lord, merong hindi malapit. Bakit? Di ba? So yun po yung magiging next na topic natin. Sa ating Christian journey, have we stopped in the courtyard? Tumigil na po ba tayo sa outer court? Doon na lang ba tayo? Masaya na ba tayo doon? Sa outer court? Ninanais pa ba natin pumasok sa holy place at sa holy of holies? Hindi po ba? Yung mga high priests at mga priests, they are there for a reason. No? Meron silang mga katungkulan sa Panginoon and yung mga ordinary Israelites hanggang sa labas lang sila. Di ba? So siguro hindi tayo comment nila. Hindi nga pwede pumasok sa Holy of Holies, mga patay ka, hindi ka high priest. Pero hindi naman po literal na ganun yung pinag-usapan natin dito. What we're talking about here is the symbolism of the tabernacle. Yun po yung spiritual journey natin. Yun yung paano tayo umalagwa sa ating spiritual lives. No? Kung gaano natin kakilala si Lord. Kung gaano tayo close sa Kanya. So, dito po papasok yung spiritual application natin. No? That while remembering that we're no longer under the old covenant. Kasi, because of Jesus, every believer now has access to God's presence. Mapabaguang Kristiyano ka, mapalumang Kristiyano, matagal na Kristiyano ka na, equal po ang access natin. Lahat tayo merong access kay God. No? Yet many believers experience different levels of intimacy. Not because Christ's work is incomplete, but because we respond differently to His invitation. Hindi po ba na tayo tinawag ng Panginoon? No? At nag-iiba-iba lang yung closeness natin sa Panginoon, the way that we accept Him, the way that we accept the invitation. No? All believers have equal access, but our response to His invitation differs. No? Kapag tinawag ka niyang mag-ministry, when He calls you out for ministry, to share His word, o tatawo ka ba? Mag-accept ka ba sa call niya? O hindi, kasi busy ka bukas. May gagawin ka. Hindi ba? Tatanggapin mo ba yung panawagan niya sa'yo? So
Ganun po kasimple yung picture ng intimacy natin with Christ. Kasi kung hindi ka intimate kay Christ, hindi mo pag-a-access ng panunong ministry, ang pag-attend ng church, ang makikinig ng sermon, ang pag-worship kay Lord. Hindi po ba? Amen po ba? Okay ba tayo? Okay ba? Okay. So, doon po nag-iiba yung level ng intimacy natin. No? So, when we see intimacy, ang ibig lang sabihin naman ito, gano'n ba natin siya kilala? Gano'n ba kalalim yung relasyon natin sa Diyos? In short, gano'n tayo ka-close kay Lord? Diba? Ito totoo lang. For some Christians, mabilis ang spiritual maturity nila. No? And they become immediately intimate with Christ. Yung prayers na malagdugan, nagpa-fasting pa sila, may meditation pa sila sa bahay. Yung mga nag-speak in tongues pa. Di ba? Yung iba, nagpe-praise kahit anong season ng buhay. Malungkot, masaya, nagpe-praise. Ganun yung klaseng intimacy na meron sila. Na walang pinapalagpas na gawain sa church. No? Meron tayong gawin bukas, nandiyan siya, present ka. Meron tayong activities, present palagi. Kasi alam natin, ginagawa natin yun for the Lord. Hindi naman para kay pastor, hindi naman para sa kasama natin dito. Hindi ba? Nandito tayo for God alone. So for some Christians, matagal na natin kilala si Lord, pero hanggang ngayon, di pa natin na-overcome yung pag-share natin. Kahit na-overcome yung hiya natin sa pag-share, sa salita ng Panginoon. Yung iba nahihiya pa sila hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, awkward pa rin pag-usapan si Jesus. Awkward pa rin yung praise and worship. No? Kapag nasa labas ka, awkward yung mag-pray ka kapag nasa restaurant ka. Hindi ba? Awkward pa rin pag-usapan yung faith mo sa mga barkada, sa mga kaibigan. Nahihiya ka. Bakit? Kasi baka hindi ka cool. Diba? Baka tawanan ka nila, baka ni-outcast ka nila. Hindi ba? Pero sa Old Testament, sa New Testament, we've seen outcasts. Yung iba nga, pinapatay pa. Diba? Pero nagawa nila yun, all because of intimacy. Kilala nila yung Panginoon na pinagsaserve nila. No? Ang dami-dami natin komento sa politika, pero pagdating kay Lord, nga, wala tayong masabi. Kasi hindi tayo intimate. Wala tayong closeness, wala tayong effort. Nakita ko ito sa Instagram. Yan. Don't be a Christian that grew up in a church but never grew in Christ. Maraming ganyan. 10 years, 20 years, 15 years, Christian ka. Bata ka pa lang, nasa church ka na, pero hindi ka nag-grow in Christ. You grew up in a church, but you did not grow up in Christ. Magkaibang bagay po yan. Nakalakihan na natin yung salita ng Diyos, pero hindi tayo lumalago sa pananampalataya. Hindi ba? Pwede pala yun. No? Magaling tayo. A question for us to ask ourselves, hanggang courtyard na lang ba tayo? No? I hope, tandaan mo natin yun, even after this Bible study. Nag-stop na ba tayo nung nasa courtyard na tayo? Kontento na tayo? Wala na ba tayong willingness na pumasok sa loob ng tabernacle? Sa loob ng Holy of Holies? At maging mas intimate pa kay God? Di ba natin inaasam na mapuntahan natin yung napupuntahan ng priest at ng high priest? Hindi ba? Kung nasa yung presensya ni Lord. By this, I mean, wala na ba tayong willingness na lumalim pa sa pananampalataya at makilala pa ang Diyos? So, gusto ko lang pong i-share itong thought na to with everyone. No? The cross is the doorway into a relationship with God, not the finish line. So, yung cross po, kung saan pinako si Kristo, no? Nung pinako siya, hindi yun yung finish line ng Christian life. Doon pa lang tayo nagsisimula. No? The same way, nung tinanggap natin si Kristo, si Jesus, doon pa lang nagsisimula yung relationship natin. Hindi ibig sabihin tinanggap mo na, okay na. Save ka na, tapos gagawin mo na yung gusto mong gawin. Maraming Christians, pagkatapos tanggapin si Kristo, sa isipin nila, napatawad naman yung kasalanan ko eh. Tapos, nagsisimula naman ako, okay na yun. No? Alam ko naman yung mga Bible stories, kahit pa paano, nayanan ako sa Bible. Okay na yun. Pero hanggang doon na lang, nakontento na. Diba? Tonight is a call for us, Christians, to grow deeper. At hindi tayo mag-grow kung hindi natin iti-take a full step natin forward. Sa atin po yun. Tayo po yun. Decision natin yun. Para yung pagpasok nila sa courtyard, yung mga Israelites, hanggang doon na lang sila, hindi na sila umusan. No? Yet, God continually invites us to draw near. No? Kagaya ng verse kanina. James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. It's not the other way around. Si Jesus po, ginawa na niya yung part niya. No? Dinatay na siya. Nag-effort na siya sa cross. Ano? Tayo naman po mag-effort naman din mapalapit sa Kanya. Let's not get contented with where we are as far as intimacy is concerned. Sa mga kumpanya, sa mga trabaho natin, palaging meron tayong goals every year. Next year, dapat mas mataas yung sales natin. Next year, dapat mas mataas yung revenue ng kumpanya. Di ba ganun tayo? Dapat yung mga equipment natin mas maganda. E ganun din sa spiritual life natin. Dapat nag-upgrade tayo. Hindi tayo dapat natin sa level 1 palagi. Di ba? God desires a relationship with us
but a relationship that grows. Gusto niya mag-grow po tayo. Hindi na nanatili sa kapares na level. We don't come here to God so He will accept us. Dahil si Jesus in-accept na po tayo eh. Gumawa na siya ng way for us. Ngayon, yung altar na pinag-uusapan natin, which talks about the sacrifice, it reminds us that we are saved by God's grace, not by our own effort. Kung una effort natin, kahit wala na yung tuba, di ba? Pumasok lang tayo dire-diretso dun sa God's dwelling place. So, Peter, James, and John, yan, kilala niyo yung mga yan, no? Mga disciples ni Jesus, no? May mga references po sa Bible, no? Peter, James, and John, sila po tatlo, naiimbita po sila palagi ni Jesus sa mga occasions, na hindi invited ang ibang disciples. No? Bakit kaya? Bakit kaya invited sila? No? Kagaya nung nag-ministry si Jesus na buhay ng anak ni Jairus. Kilala niyo po si Jairus, no? Yung church leader, tapos namatay yung anak niya. Tapos si Jesus along the way, nakita niya yung pilitimukan. So yun yun, no? Doon sa time na yun, si James, John, and Peter, sila yung sinama ni Jesus Christ na mag-ministry. Pangalawa, yung transfiguration. Nung naging glorified body po si Jesus after the kanyang ascension, before ng kanyang ascension, nandun si James, John, and Peter. Tapos, nung nag-pray si Jesus sa Gethsemane, before siya i-crucify, sila tatlo rin nandun. So bakit sila nandun? Bakit sila tatlo lang? No? Bakit yung ibang disciples wala? May favorite ba si Jesus? Siyempre wala, di ba? Jesus doesn't have favorites. Pero in-invite niya itong tatlong ito at ang pinagkaiba sa ibang disciples, yung response nila dun sa invitation. Okay sila, palagi silang, yes Lord, yes Lord. Parang bringing your sorrows, no? Yes Lord. Palagi silang gano'n. Ina-accept po nila yung invitation ni Jesus. So tayo lahat po, meron tayong equal access kay God. No? Hindi, huwag merong pastor, merong preacher, merong Bible study leader, tapos yung iba wala. Lahat po tayo, we have equal access to God. Pero ang kinaibahan lang po, yung response natin, ganyan. Kung ano po yung response natin. Yes, Lord? Yung sa doon bro, yung iba palaging si James, John, and Peter. James, John, and Peter. So, kagaya nung sa pinag-mission ni Jesus, yung mga disciple, kasi yung pinagkalat sila, iba-iba silang magpa-partner pa nun, tapos binigyan sila ng anointment na kaya nyo magpagaling ng kahit sinong may sakit, kaya nyo magpalayas ng parang pagpapatag yun ng way na kay Jesus. So, Binigyan sila ng authority. wala pa tayong reference sa Bible na nung ganun nga may response si Peter, James, and John. Peter, James, and John na yes Lord sila, nasama sila palagi. Hindi ba natin alam kung anong ginagawa ng ibang disciple nung time na yun na tuwing sila yung sinasama? Doon sa mga specific na samples na binigay ko, wala kasi nakalagay kung bakit wala, di ba? Pero basta palaging tatlo yung present. Pero ano ko lang to, personal interpretation ko lang. Maybe Jesus knew the responses already. Yung tatlong to, palaging okay sila. Di ba? Parang siguro sa ministry, example na lang dito, no? For example, mag-ministry si pastor, magsasama siya ng tao sa outreach, hindi ba kung sinong palaging okay sila sinasama niya? I mean, ano ko lang yun, personal observation ko lang. Wala kasi nakalagay doon sa mga stories niya, sa verses. Nasaan yung mga ibang disciples? Sa thinking ko kasi, bakit kung sinumon pala sila ni Jesus sa ibang part, tapos yes din naman. Possible mga meron sa ibang ministry na nakasign sa kanila. Diba? Yes din naman yung answer nila. Pero yun nga, dagdag, lang, parang insight dun sa, na yun nga. Na yung iba, nag-yes din naman siguro sila, pero not as important siguro nung kaya sila yung nakasulat kasi sa verse, diba? Yung example na tatlong yun, importante sa nila, sa biblical history yun eh. Yes, Pastor. Alam kasi ni Christ, yung level of spirituality na bawat isa. So, katulad na sinabi ni Brother Kim, na whenever we go outreaches or somewhere, kailangan yung mga workers. Alam din ng pastor, yung talagang willingness ng yung mayroong willingness na kahit hindi mo tanongin kung gusto. Siguro ganun din, in the case of yung naunang panahon na ito, in Christ's time, ganun din siguro. Alam niya yung mga talagang porsigido at alam niya yung mga nagpatsyunan. Siyempre, kahit kung 12 disciples yan,
hindi naman ibig sabihin na pare-pareho yung level nila. Meron grade 1, grade 2, grade 3. Baka sila, nasa high school na sa kindergarten games. Pero despite doon, yung access natin sa kanya pala siya. Kahit na mayroong mga baguhan, may mas mature spiritually, yung access natin kay God, pare-parehas lang. Kaya na nasa atin din kung paano tayo magre-respond sa kanya. Yes. So, mag-focus tayo naman kay Peter. Ayan. Mula kay James, John, and Peter, kay Peter tayo mag-focus ngayon. Si Peter, isa lang siyang fisherman. Ayan. Nilalang ko. Ay, ibig sabihin, parang kumbaga, noong time na yun, wala siyang matas na pinag-aralan, marami siyang pagkakamaling nagawa. No? Throughout the Bible, mababasa natin yung kwento ni Peter. But when Jesus invited Peter to join him, alam po ba natin yung response niya? Anyone? Any ideas? Ano, bago siya ma-recruit? Anong response niya? Sinabi ni Jesus, sumama ka. Sumama siya. Sumama ka. Iniwan yung net. Ayun. Iniwan yung net. O yan. Naka-flash na pala. Dapat yung pala next. Ayun ang muli sagot. Ayan. So when Jesus invited him, ito po yung response niya. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, we will fish for people." Hindi na siya nangingisda. Ibig sabihin, magpapriso siya ng word sa maraming tao. Kaya fishers of people. So they pulled their boats out on shore, left everything and followed him. Especially yung net. Okay, kaya iniwan yan. Yung mga marami ba siyang huli, iniwan na yan. Parang connected doon sa preaching ni Pastor Noy nung nag-seminar tayo. So, iniwan niya po lahat. Para lang sundan si Jesus, no? Left everything and followed him. Yan. So, ano po bang ibig sabihin nun? Iniwan niya yung dati niya pamumuhay, iniwan yung trabaho, lahat ng meron siya para sumunod kay Kristo. Now, hindi po, this may not literally mean na tayo, mag-resign tayo sa trabaho para nag-follow si Jesus, no? Hindi po niya sinabi gano'n. Hindi ibig sabihin iniwan mo pamilya mo para i-follow mo si Kristo. It's about being willing to put Christ above everything. Yun po yung pangungulugan nito. The meaning, nung story na po ito, it's not to leave everything behind literally, but to put Christ above everything first. Uunahin mo talaga siya. Pwede po tayo magtrabaho that pinapalo pa natin si Kristo, that we put Him on top. Pwede pa natin gawin daily routine natin na pinaprioritize pa natin ng Panginoon. It's not impossible. It's about living that lifestyle. Yes. Hindi yung kapag may time, gano'n. Hindi yung kapag may time. Sagot ng tunay na disciple. Kapag may time, kapag nasa mood ako, kapag walang problema, hindi sagot ng tunay na disciple. Yun. Hindi part-time si Jesus. Yes. Konektado siya sila rin. Hindi siya sideline. Hindi siya weekend commitment lang. Pwede kapag pwede ka, kapag masaya ka, kapag malungkot ka, Yes. pag may problema ka, kapag wala kang problema, nasisunod ka lang. Hindi po siya gano'n. It's a commitment. It's a lifestyle. Buhay mo na yun. Yung buhay mo, hindi naman church lang, di ba? Monday to Friday, nagkatrabaho pa, nag-aaral ka. Pero, sa Monday to Friday mo, nandun pa rin si Jesus. You pray to Him, you worship Him in between, no? Lahat ng ginagawa mo, you give Him the glory. Pagdating Saturday, Sunday, you focus on Him. That's our life. That's our lifestyle. Yes. Hindi ba? Hindi naman natin iniwan na natin buhay para lang i-follow natin siya. No? It's about living that lifestyle na kapag sinabi we're follower of Christ, sinasabuhay natin ito at nakikita ito ng ibang tao sa atin, hindi natin tinatago, hindi natin kinakaya, to the point na yung mga tao sa paligid natin, they become curious, sino ba yung Christ na? And they follow Him too because of you. Because nakita nila si Kristo sa buhay mo, na-curious sila. Hindi po ba? Ganun po yung buhay Kristiyano. No? And that's the cost of coming near Christ. Nagano po ng title kanina, the cost of coming near. That's the cost. Yung buhay mo talaga. So, yun po yung point ng brazen altar at yun po yung point ng message na to. It's the cost of following Christ. Nag-uumpisa pa ng message natin. Yung title ko eh. Yung ko parang na-mention title ko. Then, closing na po. Yeah, closing na. So in closing, Peter left everything kasi he realized Jesus was worth more than anything. Iniwan po niya kasi alam niya halaga ni Kristo sa buhay niya. Today, Jesus may not ask us to leave our jobs, our homes, but He asks us to surrender our hearts, our priorities, our ambitions, our lives. Surrender lang kailangan nila sa atin. So yung brazen altar, it reminds us that coming near to God always involves sacrifice. Ano nga ba ang willing mong i-sacrifice? For Jesus, the cost was the cross. Sinacrifice niya sarili niya sa cross for us.
He sacrificed Himself so we can be with God again. Para magkaroon tayo ng panibagong pag-asa na makasama natin ang Diyos in the afterlife. Di ba? Na magkaroon tayo ng fellowship with God again. Kung hindi tayo pwede mag-pray kasi walang makikinig sa atin. If not because of Christ. Because that's how much He loves us and He desires to be with us. For us, the cost is a life that says, Lord, whatever you ask of me, I will follow you. Surrender. Follow. Live for Christ. Yun po yung cost of coming near God. Surrender. Yung buhay na bibigay mo talaga sa Kanya. Hindi madali. Alam po natin lahat yan, pero worth it. Siya, worth it si Kristo. Hindi mo ba? Amen? Amen ba? Amen. So, dahil worth it po si Jesus. Amen. Glory to God. So, para po sa ating discussion, yan, bago tayo magtatapos, what is one thing you're willing to surrender to God so you can grow closer to Jesus? Walang pressure to ha. Kung wala. Okay lang. So, siguro po sa ating mga sharing, we can answer this question. What is one thing you're willing to surrender to God so you can grow closer to Jesus? Anong ilalagay mo dun sa brazen altar para kay Lord? Sige po. Sino gusto mag-start? Magic? Zumater. Ako yung unang nakita. Siguro para sa akin, willing to surrender. Pag-improve ako sa leadership, lalo na sa school, president ako, gusto ko ma-improve yung leadership ko. Hindi lang pang-school ng leadership yung gusto kong mabago sa akin, kundi yung may share ko yung word ni God sa mga kapwa ko estudyante. Then, mabus pa yung confidence ko na makapag-invite ako ng youth katulad ko. Yun lang. Okay. Tapos na. Napakulit ang cabinet. Okay, thank you Lord sa mensahe ni Brother Kim. Napaka-blessing ng mensahe ni Brother Kim there. Meron tayo ganun yung mga talakay na pang-spiritual na pwede rin siya sa pang-buhay-buhay natin. It's a blessing, ika nga. Hindi lang basta-basta worship, sabi nga ni Brother Kim, hindi lang basta yung magsasamba ka, mag-pray ka, hindi. Kailangan may kalakip na pananampalataya. Ito yung halaga na paglapit natin sa Diyos. Kung ano ang lahat meron tayo. Hindi pwedeng tira-tira lang, sabi nga kanina. Hindi pwedeng short time lang, hindi pwedeng kung ano lang available mong oras yung bibigay mo kay Lord. Kailangan kung ano yung pride mo, kung ano yung oras mo, kung ano yung buhay mo, kung ano yung buhay na para sa'yo. Kailangan idulog natin kay Lord, surrender natin kay Lord. Sabi nga sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ayan. Okay. Pagpulay-pulayan natin, mas ilalim pa natin siya ng konti. Ano ba yung halaga ng paglapit natin sa ating Panginoon? Total, ang topic naman ni Brother Kim, ang halaga ng paglapit sa Diyos. Iwan ang pride. Iwan ang comfort. Iwan yung pag-ebe. Iwan yung pag-control sa ibang tao. Pero alam niyo anong kapalit nito, mga kapatid. Selfish, yan. Kahit saan ka mag-ministry, bawal yung pag-ebe, bawal ka magpa-comfort. Pero alam niyo kung yung kapalit nito, isang kapayapaan, isang layunin, at isang presensya na makikita patatagpuan natin kay Lord. Worth it lahat, ang lahat na ibibigay natin sa ating Panginoon. Okay. Ito yung encouragement May kapalit kapag lumapit tayo kay Lord. Pero mas malaki ang mawawala natin kung mananatili tayong distance malayo kay Lord. Kaya sa oras na ito, panatiliin natin lumapit sa ating Panginoon. Tabernacle, topic ni Kim, nandito sa loob ang kapatawaran, paglilinis, kaligtasan, kalayaan, pagsasakripisyo at pag-ibig natin, ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ano yung punto dito, sabi nga ni Brother Kim? Isang pagsusurrender sa buhay natin. Surrender natin ang pride natin, ang oras natin, ang buhay natin, ang takot natin, ang sarili natin mismo. Makikita natin yan sa loob ng tabernacle.
tabernacle, yan. Kung makikita natin, isang kapayapaan. At sabi nga, ito yung sinabi hindi naman po kasi sinabi mo surrender mo lahat, iwan mo yung trabaho mo, no. Ano yung pinaka-importante na may word kanina? I-priority mo lang si Lord. Diba? That's good pa din, diba? Ito yung tayo Lord, ibinigay ko sa iyo ang basag kong pirasong buhay. Lord, ibinigay ko sa iyo yung basag na puso ko. Pero ibinigay niya ang kabuuan ng kakulangan natin. So, napakabuti ng ating Panginoon sa mga tinatalakay natin. Meron tayo pang spiritual na meaning, may pang-buhay-buhay natin. So, isang encouragement sa buhay natin at isang blessing na mensahe through our pastor here. Thank you, Lord, at Word to God po sa ating pinag-aaralan na umaapaw ang blessing ni Lord today. Lord to God po. Next. This is the difference between a religion and a relationship with God. When you have that intimate relationship with the Lord, malayo yun sa religion. Kasi if we will base our faith, our work, our service for the Lord through religion, parang sumasabay ka lang, parang sumusunod ka lang dahil utos. At kumisan, pumapalpak at hindi nakakayanang tumagal kasi walang relationship. Kamukha lang ko dito yung kapag ikaw ay nag-asawa. Di ba kapag sinusunod mo yung asawa mo at binibigyan mo ng magandang buhay, lalaki ka, nagkakaroon mo yung buhay mo, hindi dahil yun ang nararapat, hindi dahil doon. It is all because you love your wife, you love your family. Ganun din po sa ating buhay spiritual, when it comes to obeying the Lord, when it comes to surrendering your life to God, hindi nakukuha yun sa religion, hindi nakukuha yun sa, kasi ito yung utos, kasi ito yung nararapat. Hindi. It comes from the heart. Nagbubuhat, iba kasi yung kapag ikaw ay kusang ginagawa mo kasi mahal mo yung ginagawa mo at mahal mo yung pinagbiligpuran mo. Kaya ba, noong napadaan ko yung isang mayaman na binata na habang nangangaral si Kristo at sabi niya, nagagawa ko na ang lahat, sabi niya, lahat ng utos ng Diyos. Sapat ka ba yun para makapunta ako ng kaharian ng langit? Sabi ni Kristo Jesus, ang tanong pala niya, paano ba ako makakapunta sa paghahari ng Diyos? Ang sabi ng ating Panginoon, gagawin mo ang lahat ng utos ng Diyos. At sabi ng mayamang lalaki, nagagawa ko na ito lahat. Meron pa po bang iba? Sabi niya, okay, sabi ni Kristo, ipagbili mo lahat ng kayamanan mo at ang napagbilang mo ay bigay mo sa mga mahihirap. So tumalikod po yung binatang mayaman dahil lulugo-lugo at malungkot kasi hindi niya kaya gawin yun. Kaya ang sagot ni Kristo nung umalis na yung binata, it is very hard for a rich man to go to heaven. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to go to the kingdom of God. At ang sagot ng mga disipulo, so sino ang maliligtas? Sabi ng mga disipulo, sabi ni Kristo, with God, all things are possible. Kasi, kaya tayo nahihirapan. Kaya tayo, hindi natin makuha yung talagang gusto ni Lord sa buhay natin. Kinukuha natin ito by our own strength. Na napakahirap yung gawin kapag ang sarili lang natin by our own will, na wala yung hindi natin kinoconsider yung gawin ni Lord, yung strength ni Lord, yung guidance niya, yung anointing niya, yung empowerment niya, kung galing sa atin, hindi tayo tumatagal. Maraming sumusubo. Kaya naman ito,
sabi dito, what is one thing you are willing to surrender to God so you can go closer to God? Napakahirap gawin kung hindi ka ihingi ng strength sa Kanya. In receiving the Lord, you have to, kailangan may bitawan ka. Kasi nasanay tayo sa buhay na tayo ang hari. But when we receive the Lord, siya na yung mag-ahari, tinatanggap mo yun eh. Di ba? When we come here, kapag nagtawag si Pastor at sabi niya, sino gusto tumanggap? Di ba may naging natin yung format from now on, Lord? You will be the King. From now on, you will be my Lord. Inalis mo na yung sarili mo eh. Di ba? So, hindi lang po display yun, pag matagalang buhay yun, pag habang buhay yun, na siya na yung maghahari sa puso mo, siya na yung boss, siya na yung sa driver's seat, at ikaw ay uupo na lang sa likod. Mahirap gawin niya kung talagang hindi mo tunay na tinanggap ang Panginoon. Nahihirapan ka. But, sabi ko nga, when we receive the Lord, kailangan may bitawan. Hindi pwedeng hindi ka. Ilingin mo sa Diyos yun. Yung pinabibitawan sa'yo ni Lord ngayon, na matagal sa buhay mo, kayo nanonood kayo, na tayo nandito, you can do that. Sabi nga ni Kristo, with God, nothing is impossible. Amen po ba? Glory to God. Sino po sa Lord? Brother Lucky. Meron ba yan? Yun, ang hirap ng tanong eh, no? Well, is one thing. Ako marami akong naiisip, pero sabi one thing lang daw eh, no? Para siyang yasik. Kaya mahirap kasi one thing lang. Pero marami talaga akong isipin mo kasi yung way ng paglapit kay Jesus versus sa mga kaya natin i-surrender. Actually, kahit ano i-surrender natin na makapagpalapit kay Jesus, no? Worth it talaga siya. So, siguro sa akin, yun, sa pride din, minsan kasi pag may mga naririnig akong verse, hindi ko agad siya na-absorb dahil minsan, pinapag-isipan ko rin kung tama ba yung naibabato na learning kasama ng mga verses. So, tingin ko, ano siya, accountable siya sa pride, no? So, yun, or hindi ko sigurado kung basta borderline siguro siya ng pride tsaka ng alam ko yan yung sinasabi parang gano'n. So, ayun, gusto ko lang rin maidagdag dun sa ano natin, kaya nagtanong ako kay Brother King kanina kasi kung sa akin naiisip ko na may ganun pa kayong ibang mga panood sa atin is may confusion din sa kanila na kagaya nun yung sa kay Peter, James, and John, di ba? Tayo kasi may tayo na may ugali tayo na magtimbang, di ba? So, mas pabigat ba yung ginagawa ng mga natin, ng mga uma-attend dito sa o nagsiserve sa Lord kaysa kayo sa mga sumasamba lang regularly ng Sunday, di ba? May mga pwedeng magkaroon ng confusion sa kanila na kagaya ng kaya sinasama si Peter, James, and John kasi judgment niya tinitingnan ni Lord na mas intimate sa kanila, no? So, ang dating niya para sa akin, hindi siya tungkol sa ano na nga sabi ni Sri kanina, ano yung kanina sis? Ay, sa priority. Yes, yung sa priority kasi. No, na pwede pa rin tayo mag-serve kay Lord kahit nasa trabaho tayo. Pwede pa rin tayo mag-serve kahit nasa bahay tayo. Kasi nga, nasa priority natin si Lord, no? Kaya natin mag-pray. Ang pinupunto ko lang is baka yung iba na mahilig magtitimbang, imbis na mas mapalapit sila kay Jesus na, ay ganun pala yun na pag hindi ako na natatawag tapos humihindi ako sa tungkulin, mas napapalayo pala ako kay Lord. Pero ang
ang gusto ko idagdag is, hindi yun sa na pag tumanggi ka is napapalayo ka kay Lord, no? Pwede ka mag-serve kay Lord sa bahay, sa trabaho, sa hindi lang sa church. Kung pwede ka sa church, maganda. Dahil may specific na goal talaga ang pag-aating sa mga gawain sa church na is para sa spiritual build-up ng bawat isa. No? And kita ng tao, na kagaya niya, sa outreach, ano bang goal ng outreach? Is para makapag-save ng soul, diba? So, may specific siya. Kung ipa-priority natin sa trabaho, good, kasi may kita pa rin. Kumbaga, may extension ng church, yung sa trabaho, nakikita nila, uy, palaging masaya to, wala lang benta yung, kagaya sa sample natin, walang benta yung kumpanya, masaya ka pa rin, ha? Diba, makikita nila kasi, may Jesus ka sa buhay mo. Tapos gusto ko rin nagdag sa verse na 1 Corinthians 12:5-6, no? There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Diba? So, lahat ng ginagawa natin na as long as hindi yung sarili natin ang nakikita, and yung nakikita is Lord, at yung mga tao na kapaligid sa atin is napapalapit sa Lord, imbis na may tulak pa natin papalayo kay Lord, diba? Yun yung kagaya yan, diba? How can you grow closer to God, no? Yun sa balik sa tanong, yun yung ano ko sa akin is yung sa pride and sa knowledge, no? Mas siguro mas maging humble pa sa ano na hindi ko alam yung ganyan, parang mas maging excited pa ako kasi hindi ko alam yung itinuturo minsan kasi parang ano ba yan? Hindi na siya papasok sa utak ko. Yun, may mga ganun akong and yun yung willing ko i-surrender sa Lord para mas dahil pa ako makasabyan. Thank you. I-add ko lang dun sa sabi ni Brother namin. So kanina, yung example is about Peter, James, and John. Ano lang sila, ginamit ko lang silang picture para may ipakita kung ano yung impact ng intimacy ng isang Kristiyano against doon sa isa na hindi masyadong intimate. Kumbaga, anong nararanasan ng tatlo kumpara doon sa hindi masyadong intimate sa Panginoon. Parang iba talaga eh. When you're intimate with Christ, you experience these things. And it's not to discourage the people who are not active, but to encourage them. Kasi nga, ito yung na-experience natin eh. Kung nakita ko yung glorified body ni Jesus, di ba? Pero yung mga hindi intimate sa kanya, kumbaga, I'm not saying the other disciples are not. Kumbaga, picture lang siya na nagpapakita. Iba yung naranasan mo, iba yung sarap na nalilingkod sa Panginoon. Parang gano'n. So, intimacy. Anyway. Yung tanong dito is, what is one thing you're willing to surrender to God so you can grow closer to Jesus, no? Siguro yung gusto kong i-surrender kay Jesus is yung gusto ko. Kasi po, yung gusto kong i-surrender sa kanya yung gusto ko kasi alam kong yung gusto ni Lord is mas better dun sa gusto ko and alam kong hindi ako mapapalayo sa kanya, no? Kasi katulad ngayon, naghahanap ako ng work. Ayaw kong hanapin yung gusto ko. Gusto kong hanapin ni Jesus yung gusto niya na para sa akin. No? Kaya, yun, to get closer to God, yun, isurrender ko sa Kanya kung ano yung gusto kong gawin sa sarili ko, kung ano yung nilolook forward ko, gusto kong isurrender sa Kanya kasi mas better yung gusto niyang iparana sa akin. Mas better yung maging closer ako sa Kanya. No? Hindi ako nagre-relate sa gusto ko lang. Hindi ako nagre-relate sa alam kong makakabuti sa akin, pero malalay naman ako kay Lord. Kaya gusto kong i-surrender kay Lord yung gusto ko, yung desire ng gusto ko, yung kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko, kasi alam naman natin na si Lord lang yung
palaging gumagabay sa atin. Siya lang yung may alam kung ano yung magiging kinabukasan natin. Kaya gusto kong i-surrender kay Lord yung gusto ko. Copy paste. Meron? Wala ba? I-cut question. Yung, nilagay ko rin po dito yung, suggested ko sa MXC lang. Para lang may structure yung pag-share natin naman ng Tabernacle series. So, sasuggest ko sana, nagawin natin yung sequence based dun sa mga furnishings. Inumpisan ko na yung altar of burnt offering. So, next would be labor, pag sa outer court. Sino pong gusto mag-share next dito sa next Bible studies natin? May volunteers ba tayo? Dirining out that word? Ako kami Bakit mga cardboard opening set? Ito ng bronze labor niya. Labor. Next po, labor. Sister Ami siguro. Miss Ali. Kasi Wala kami isa po kasi ikaw yung worship leader, ikaw na lang. sana lang. Pag-gawin mo. Okay ba? Okay lang ba, sis? Pwede na si Chipka. Next time. Sa fail na lang daw siya. So yun lang po. Suggestion lang. Para Baka is na ito weekend, sorry. labor. Bronze labor. Outer court pa rin. Mamili ka na. Para hindi na ulit yung mga nila-discuss natin. Mamili ka. So yun. Si Sis Ami po pala. Yun lang po. Thank you.